Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:09 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaloon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panubyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Martes ng edisyon kita Setyembre 30, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupod kita sa bunga hapon diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad, suryan tayo ng pila ka mga updates no, sa ginpatikayon nga full council meeting sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council. May pila ka mga suggestion. May gina-suggest si PDRRMO Chief sang Iloilo, si retired Colonel Cornelio Salinas, sa member agencies nga kuntani magpatigayon sang region-wide nga flood summit. Bauti timely gid no, flood summit. Ang iya nga ginaduso sini nga dapat alangot-angot ini nga mga proyekto para hindi balang pinagusto lang kapatindog bala. Why isang klaro nga direksyon, why isang klaro balang end goal nga mahagan-hagan na gidya ang baha. Hindi lang yang sa storya lang, may framework, the same time may komprehensibo nga plano na pwede gid ma-recommend sa national government. Hindi, siguro dalaman dira nga dapat ang mga ipatindog ng mga flood control. Mga kabinan, pasudlon ta ang pagpasumpa ni President Ferdinand Marcos Jr. sa mga bagong opisyal sa League of the Vice Governor of the Philippines. Marcos Jr. Sudlon ta kay Gambal siya. Please take a seat. The LVGP President Maria Cristina Garcia, the newly elected and appointed officials of the League of Vice Governors of the Philippines, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I stand before you both as a fellow public servant and a hopeful Filipino, steadfast in the belief that the future of our nation depends greatly on the kind of leadership that we here today embody. First and foremost, congratulations to the newly elected and appointed officials of the League of Vice Governors of the Philippines. Your appointment signifies a vote of confidence from your colleagues. But more than that, it is also a mandate for transformation. Tandaan natin, ang bawat posisyon ay may kaakibat na tungkulin at responsibilidad. Responsibilidad na itaguyod ang makabuluhang pagbabago sa inyong mga lalawigan. As Vice Governors, you are entrusted with a mandate
to preside over your provincial boards, and to lead should the need arises. You are the bridge between the aspirations and action, between national vision and local execution. The people therefore expect you to be champions of progress, transparency, inclusivity, and accountability at all times. Aligned with these expectations, I recognize the LVGP's progressive steps in furthering strengthening your competencies in local governance and in legislation. Through the League's facilitation of capacity building activities and regional summits and assemblies, you have deepened the understanding of global best practices in governance, digital transformation, and urban development. May we embed this commitment in the culture of public service, always learning, always improving, all for the greater good of those that we serve. Ladies and gentlemen, amidst the challenges affecting our institutions, we must remain firm, uncompromised, and united in fighting corruption. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Dismayado ang maraming Pilipino dahil sa mga patong-patong na isyong lumulunod sa kanila araw-araw. Our people are exhausted. They are disappointed. They are angry. And as I have said before, their rage is valid. It is born from years of frustration and a government characterized by systemic dysfunction and unfulfilled promises. Let us not dismiss that anger. Let us confront it. Let us be humble and provide concrete solutions. Alam naman natin ang mga mali, kaya dapat nating itama. Reforming our government is the only way we have to win back the trust of our people. We come from different provinces and parties and have varying perspectives, but we are all united in our commitment to serve the Filipino people. Patunayan natin na wala sa kulay ng politika ang tunay na paglilingkod. Ito ay nasa puso, nasa konsyensya, at higit sa lahat ay nasa gawa. I know we have it in us to deliver the service to our people, right that which they rightfully deserve. Ibigay natin yun sa kanila. Ibigay natin sa mga anak at apo natin ang isang pamahalaang marangal at maipagmamalaki nila. So if we truly believe in a bagong Pilipinas, then we as leaders must be the very examples of a bagong Pilipino. Tapat, disiplinado, at may tunay na malasakit para sa bayan. Once again, congratulations to the newly elected and appointed members and officials of the LVGP. Mabuhay ang League of Vice Governors of the Philippines. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat. Magandang hapon po. Thank you, Mr. President. Fulfilled promises. Let us not dismiss that anger. Let us confront it. Let us be humble and provide concrete solutions. Alam naman natin ang mga mali, kaya dapat nating itama. Reforming our government is the only way we have to win back the trust of our people. We come from different provinces and parties and have varying perspectives, but we are all united in our commitment to serve the Filipino people. Patunayan natin na wala sa kulay ng politika ang tunay na paglilingkod. Ito ay nasa puso, nasa konsyensya, at higit sa lahat ay nasa gawa. Have it in us to deliver the service to our people, right that which they rightfully deserve. Ibigay natin yun sa kanila. Ibigay natin sa mga anak at apo natin ang isang pamahalaang marangal at maipagmamalaki nila. So if we truly believe in a bagong Pilipinas, then we as leaders must be the very examples of a bagong Pilipino. Tapat, disiplinado, at may tunay na malasakit para sa bayan. Once again, congratulations to the newly elected and appointed members and officials of the LVGP. Mabuhay ang League of Vice Governors of the Philippines. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat. Magandang hapon po. Thank you, Mr. President. Yes, Raquel? Naging maikli lamang itong talumpati ni Ferdinand R. Marcos Jr. para sa speaking ceremony ng mga bago talagang opisyal ng League of the Vice Governors of the Philippines. Unang-una, binati ng Pangulo yung mga bagong talagang opisyal
ng LGGP. At sabi ni Pangulong Marcos, naniniwala siya na yung hinaharap ng bansa nakadepende sa kung anong liderato mayroon ang Pilipinas, partikular sa mga local officials dito. At sabi ni Pangulong Marcos, tutukan raw nila yung capacity building para sa kanilang komunidad, maging yung digital transformation para sa ikabubuti ng kanilang mga nasasakupan at ng kanilang pinaglilingkuran. Ang pagkabgahaman sa kapangyarihan, sabi ni Pangulong Marcos, dapat na raw matutukan para sa mga Pilipino. Huwag rin daw i-dismissing nararanasan o yung pagpapahayag na galit ngayon ng taong bayan sa gitna ng mga usapin sa flood control projects at flood control issue at sa korupsyon. Bagkus gamitin daw yung galit na yan para manatiling humble at pagtulungan din daw na maibalik yung kumpiyansa at tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Patunayan daw ng nila sa mga Pilipino na wala sa kilay ng politika yung paglilingkod, bagkus ay nasa konsensya at sa dedikasyon na makapagserbisyo sa mga Pilipino. Sabi ni Pangulong Marcos, dapat ibigay nila yung isang bagong Pilipinas sa mga Pilipino na maipagmamalaki ng taong bayan. Ito na muna kayo, pinakahulan mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas sa Kalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. 23 minutos, makalikat sa takdang alas 2 sa hapon. Balik sa aton nga pagpangalagad inyo na batian ang mensahe ni President Ferdinand Marcos Jr. sa oath-taking sa mga bagong officials ng League of the Vice Governors of the Philippines sa Malacanang Palace. Kita taman sa Malacanang, no? Sa screen si Vice Governor Lian Dibuque nagtambong man sa kayutan. Mga kabinan sa aton nga pagpangalagad, na-mention naton kay na, no, nga may proposal si Colonel Cornelio Salinas, ang chief ng PDRRMO Iloilo, nga mag-conduct sang flood summit, region-wide flood summit, para nga di masabat na ining matudtuon ng problema sa pagbaha. Ang root cause sang problema, tapos with the help sang tanan nga member agencies, ang RDRRMC,
makahuman sang konkreto nga plano kag ma-propose nila no sa national government. Hopefully may sistema hindi nga sabog-sabog mo ng term niya no kay mapabati naton sa inyo no ining mensahe ni Colonel Cornelio Salinas ang PDRRMO chief sang Iloilo. Behind sa pag-propose mo nga mag-hold sa flood summit? Number one is para maging interconnected na ang tanan nga mga flood control projects. So this should be a master plan, a comprehensive master plan on flood control. Ang tanan naton ng mga floodplains or downstream LGUs dapat nablabutangan sang main floodways, taking a cue from floodplains of Haro, Pabia, La Paz nga may floodways na kita nga duha ka bilog. That goes through with the Central Iloilo and 4th District of Iloilo. Dapat na may floodways sila. What shall we do the different river systems, no? Ma-desiltation ba siya? Or coming up with the favorable mga slope protection para hindi magkalahulog siya. At the same time, hindi na lang siya whimsical ang pag-put up sa mga construction sa mga flood control projects. So, kinanglan din na siya. At the same time, ang Regional DRRM Council is a full council with all the different national agencies to include the 4 thematic areas, the 4 committees, Committee on Disaster Preparedness, Committee on Prevention and Mitigation, Committee on Response, kag Committee on Rehab and Recovery. So, putting it all together, plus ining problem on mga drainage system, canals na hindi na maka-accumulate sang rainfall volume kasi ining mga previous nga mga drainage system, canal systems nato has been there for 5 years ago nga ang rainfall volume gamay pa lang isubong sobra na gid siya. And we have different kinds of flooding, riverine from the 6th river system. We have the pluvial na in one particular area magabaha siya because wala na to sang drainage system nga makapulit sang tubig. Then the coastal flooding, okay? Anong magasulod pa lang during high tide, ano na siya ang waterways nga possible nga maging exit, just like the Battiano River. Pag high tide siya, gabalik siya. So these are the things and factors into consideration. What shall we do with the recurring flood problems? City man siya, Iloilo City man siya, or poblasyon nga flooding, or caused by riverine flooding. So, these are the things nga dapat pungkuan ini siya tanan sang KDRRM practitioners para mag-come up sang holistic solutions to the problem. Sir, na-mention ko kayo na nga, you have the support of the governor for this proposal. Yes, so, the idea of the regional director, Director Raul Fernandez, or OCD director, about the flood summit, ginano yan ni sa operation center ni Iloilo PDRRMO, dito yung naging kanya high time na. Kasi ginlantaw niyang Battiano River, nga naga-flood si Uton. So these are the things nga dapat lang tawon kaya kag si Governor Defensor really see for himself kinahanglan na ba mag-floodways si Central Iloilo? Kinahanglan na ba mag-floodways si Northern Iloilo? Kung tanawon mo, these are just wish list or the vision of the governor for a permanent solution to the floods. But nevertheless, napungkuan, naistoryahan, and there should be the will. No? There should be the will nga where to get the funds. But nevertheless, may nakita na nga framework on how to deal with these problems of flood. With this, sir, ang malikaw ba natin yung ginasubong ng mga problema encounter sa mga flood projects? Yes. Kaya nga, kung madasig mo mag-subside ang tubig, hindi mo na kinahanglan ang evacuation center, hindi ka na magkuha sa mga pumuluyo to, butang mo sa evacuation center, kaya nabahaan sila, then you put on the welfare goods. Gastos man agad. So these are just palliative, recurring activities during flooding. Nga hindi ka mag-come up sa permanent floodways, para nga in an hour or two, subside siya, balik ng pumuluyo sa balay nila. Okay, so hopefully this flood summit will be realized by the Department of Economic and Planning Development or DepDep. Kaya sila ginina as part ng ila mandato sa Committee on Rehab and Recovery.
If hindi sila sir magsagot na sila mag-facilitate, will the province be willing to handle? Well, on the planning side of it, mas nami nga sa ilang level So that nga, plus, after that is the corresponding resolution sang all committees of the council. Ang apat ka 4 committees ngayon na. So that makita sang national agencies or members of the different committees of the council come up with corresponding funds and support for the purpose ng flood summit ngayon na. But nevertheless, there should be a comprehensive, holistic flood control sa probinsya o rin Panay Island. So, kung madayon ni Sir ng flood summit, anong ultimate goal mo, sir? Ultimate goal is hindi na sabog-sabog ang pag-put up sa mga flood control projects. Hindi na sabog-sabog ang pagbutang sang dikes. Hindi na sabog-sabog ang pagputang sa mga canals and drainage system. Kaya they should be interconnected. From the source of the flooding going down to the exit, going down to the rivers or to the sea. And how you control the rising tide sang aton dagat. Yan si Colonel Cornelgo Salinas, ang Chief sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Batihan nyo, ambal niya hindi na sabog-sabog ng mga projects. Wala makita nagambal nga sabog-sabog ng mga diri sa aton ng mga projects. Ang aton lang, kung ma-prevent naton bala ang mga ghost projects, mga kickback. Nagkapati, kuya nga, ang ini nga mga officers, ang member agencies, ang RDRMC, puro ni mga may experiensya bala sa disaster response, sa climate change mitigation, sa pag-responde, pag-rescue sa mga kautura naton. Gin-cite gani ni Colonel Salinas, butang tabi magbagyo, kung matigayo ni, maganaga na, dasig na mag-subside ang baha, hindi mo na kinanglan magkato pa sa evacuation centers, hindi mo na kinanglan tagaan sila sa ayuda. So, makasave ang government kag magamit sa iban pagindira nga mga kinahanglan or sa iban nila pahilayo lang sa iban nga mga crisis nga nagapati kita kay bala mo sulit-sulit lang ning pag-ulan kada tuig may pag-ulan. So anong dapat ta obrahon para nga ma-mitigate ang ining mga effects sa pag-ulan o kun bagyo? Paano kita bala mag-adapt sa sining wala untat nga pag-ulan, labi na mag-umpisa Mayo asa Oktubre na, Nobyembre pa kung di malason kita ang bagyo. So amo na nga dapat i-consider ta nga umpisahan ang ining pagpatigayon sa flood summit. Nagapati kita si Colonel Salinas sa kasahi sang leader man nga result oriented si Governor Defensor nagpabutyag man sang suporta masuporta mabulig kung punduhan depende na ina for sa national government kung paano na nila mapainan sang pondo. Hindi lang nga puro hambal lang bala. Unang nakita ta kay result oriented ni si Colonel Salinas even sang time nga siya ning provincial director sang IPPO. Babati naman naton sa inyo ining updates from OCD. Kag naghatag man diri sang reaksyon si Sir Raul Fernandez ang director sang OCD. Positive man sila sa ginaduso. Pero balik-balikan talang gamay sa bagyo, may kinahanglan nga mga evacuation centers nga dapat itukod sa probinsya sang Antique kaysa nakita nila daw kulang gid ang evacuation centers lapta-lapta mabudlay ang paghatag sang assistance labi na kun lain ng tiyempo mas mayo nga mabutang lang ini sila tanan sa isa lang ka lugar para mas makapos ang pagdulong sang bulig, mas efficient ang response sang gobyerno. So ari pamatian ta si Director Raul Fernandez sang OCD Western Visayas. Effects sir sa aton nga weather disturbance ano nila sir nga magsaka pa bala sir ang aton damage industry. Yeah, nag-expect pa ta na magsaka because yesterday nung binisita ko yung ating yung mga affected LGUs natin sa Aklan and then Antique, I've learned na doon pa lang sila magkakandak ng Ardana, yung rapid damage assessment, dahil nga sa affected din yung kanilang mga staff nila. So yun ang kanilang dahilan. So
we're checking on them kasi nga parang mabagal yung dating ng reporting. And yet na monitoring natin sa mga social media, may mga yung epekto sa kanila. No, doon namin nalaman na yung mga may lampas tao na rin pala yung yung baha, no? Sa Sibaste and then in Ibahay. No? So yun ang report sa atin. So and doon nga din sa Pandan, no, yung dati may benchmark sila na ito lang yung mga usual na mga bagyo, ito lang yung mga binabahang mga lugar. But yung nung nakaraang upong, kahit pala yung mga hindi binabaha na ngayon. So nagbago na naman sila ng benchmark. Ibig sabihin, talagang nararanasan talaga natin yung epekto ng climate change. Sir, you mentioned kanina, sir, sa meeting na sana may evacuation center doon sa may bukas. Yeah, Sibaste. Why is that, sir? Kasi nga, doon sa Northern Panay, wala pa tayong doon. Kulang pa yung mga evacuation center doon. Si Sibaste, wala. Si Pandan, ganun din ang niya. And then si Colasi. Okay. And one of the, in one of our meetings, na-raise up din ni DPWH yan, na naghahanap sila nung they have this budget for evacuation center. Kaso nga lang, wala daw si LGU, wala silang lot, no? Regional, sir, yung pinaplano. Yeah, ang pinaplano ko is regional. So ang requirement namin is at least 3,000 square meters na of lot. So si Sibaste meron siya. And according to Mayor Padpad, they are willing to offer, they are offering yung lot nila na more than 3,000 square meters to host yung regional evacuation center natin. Saan to, sir? Sa Sibaste. Sibaste. Yun. Sa likod ng kanilang municipal hall, meron silang lote doon. Kasi nga wala silang mapaglagyan ng kanilang mga IDPs. Mostly doon nila nilalagay sa mga covered course sa mga barangays and then sa mga schools, which is ang hirap i-maintain dahil nga kalat-kalat yung mga location. So we really need isang evacuation center na kung saan mas magiging effective yung ating camp coordination and camp management. Gaano karami, sir, yung ma-accommodate ng mga IDPs if ever na ma-postro itong project? We don't have that I don't have that idea yet, kasi may kung titingnan natin yung standard lang kasi ng DP ngayon, medyo maliit yun, no? Kasi yung multi-purpose, kung kita yung mga standard, maybe may can house siguro mga 200 to 300 families. But kaya nga kung ikan magkaroon tayo ng panibagong design na pwedeng ng mas marami. Ang titingnan ko nga yung dati yung sa may katulad nung evacuation center natin sa Raga. Kung nakita niyo yun. And then meron tayo sa Carles. Ganun klase mga evacuation center sana. Yung mga tatlo Iloilo City. Hindi ko pa siya nakita Hindi ko pa nakita yung kanya. Sa Suok. Malaki siya rin. Yeah, oo. Siguro mga ganun siguro. Yeah, mga ganun siguro. Pero mga house home kaya sa'yo sa Sibaste? Di ko rin yan, It depends on the availability of funds. Kasi nga sabi ni DP kanina, wala na sila fund for this year. Maybe next year, pipipilan natin siya na sana ma-prioritize yung sa Sibaste na evacuation center. So another, sir, na-propose ni Sir sa'yo yung flood summit. Yes. Yung take po natin doon. We came up with that idea during our visit doon sa mga pinopropose na mga flood walls, sea walls ng mga natin, LGUs natin. Kasi nakita nyo kanina, ang laki ng kinakailangan nating talaga siya, capital excessive or malaking pera kailangan mo talaga to put up that And yet, parang doon lang tayo umaasa at nakita natin na
minsan hindi siya ganong kasing effective kasi kung minsan yun nga, nasisira yung mga ano natin, no, yung mga revetment natin, yung mga seawall natin, hindi rin magtatagal. So, ano tutunan kasi natin, we can adapt yung integrated solution, no? Hindi lang yung engineering intervention, but we can integrate yung mga ano natin, yung nature-based solutions, saka yung mga science and technology natin ngayon. So we can integrate all those technology para maging holistic yung no. Ang dito yung yung reef to reef na system solution. Na pangalagaan nating mga highlands, no, para maano natin yung maiwasan natin yung baha, landslides. And then dito naman sa coastal, aside from fully relying sa mga seawalls natin, we can also make use of yung mga mangroves, no, yung mga natural barriers natin. Na kung tingnan natin na effective sila sa mga tsunami. Yung especially sa pagdating sa Antique. Katulad nung magkusta ka sa Iloilo City, apektado si Oton, no? So hindi na it's already jurisdiction ni Iloilo City at hindi na jurisdiction ni Oton yung ni Iloilo City. So iniisip na rin pala si Miss Donna. So sabi ni Miss Donna, let's just make it lang RT, regional wide na lang. Region wide. So yun ang namin ngayon. Yun ang pag-uusapan namin ngayon. Kung kakayanin pa ng yung sa planning namin. So tomorrow mayroong kaming initial meeting with yung planning meeting para kung paano namin gagawin niya kasi malakihan siya magiging series siguro to, hindi lang isahan na lang. Pero sino yung mag-spearhead? Sir, yung suggestion ni Colonel Salinas is DepEd, pero parang hindi pa sure, pero OCD winning naman siya. Yeah, ang natin dito, we're just facilitating and then natin na matuloy ito, kasi we can provide the resource persons, pwede tayo but when it comes to funding, kailangan natin ng mga LGUs, kasi wala kami tulong-tulong. Kaya nga, so pag namin yun, so bukas nga mag-usap kami noon, we're gonna sit down and then plan for it kung kakayanin pa ng aming timeline until the end of the year. Kasi nga pero ang isa namin, next year na lang, pero ang iniisipan namin, parang mapapalis na. Kasi ito yung oras para ma-hype up natin yung dahil ito yung nangyayari sa atin usapan ngayon. Kasi nga hindi lang dapat tayo umalo sa mga yung flood control Kasi yung para natin So kailangan integrate natin iba. Kailangan hindi lang lahat DP or dapat si LGU and then yung mga barangays natin, yung mga natin, mga CSOs natin, o sino yung take part in So planning will start tomorrow. Yeah, initial planning kung kakayanin namin. No, kasi pa lang yan para general pa lang concept of general pa lang. In case, sir, pilot na lang yung Iloilo in case. Yeah. In case na we ipapilot natin yung Iloilo. Pero mas maganda kasi yan wala nang boundary yung Katulad nung sa Ibahay. Ang sa Ibahay is Ibahay River. Ang tubig doon hindi naman galing lang sa Ibahay, but sa Antique. Yung kataas ng Antique. So, kaya nga hindi nga pwede na isang region lang, isang bayan lang, isang probinsya lang. So, kailangan buong isla or buong Panay Island yung magkaroon ng ganyan. Sana lang, sir. Mag-pass tayo ng resolution urging LGUs to prepare na for the new year. Nabatian si Director Raul Fernandez, ang Regional Director sa OCD. So may plano, gid man sila. Kung siguro sa pag-inspect nila sa mga sitwasyon sa mga kalsada, sa mga river, mga river banks. Ang river na to ng Iloilo Batiano River na Checkman. Tinikita nila nga it's about time nga dapat may flood summit nga pati gayunon, makaistorya ba na
ang mga member agencies, LGU, pwede man, kaupod. Para maistoryahan kung ano kitang pwede kung anong intervention para nga maumpisahan ang ining mga project. Kaya may suggestion nga nito si Bond Ronnie Stora, dapat hindi lang pagtawgon na flood control. Flood control project, kaya do negative kitang tawo. Andi pero sa dalayon, kung makita mala sa pumuluyo nga mayong epekto, ay ako yan nagapati ko, ma-intindihan ginaya, malipay pang ganing tao nga na redeem sa government ang ang ini nga mga issues na redeem nilang ilang mga ahensya nga hindi dapat pag-usikan ang kwarta sang pumuluyo. Kaya kwarta na sang pumuluyo 45 minutos magkaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Natamyaw ta sang mayong hapon si Migo Patrick John Yerbes katutok sa aton nga pagpangalagad. Mga nagapamati sa Radio 585 kHz. Bulubugat ang ining kahalitan no sang sunod-sunod nga bagyo. Most especially ining bagyo pong ay naglabot sa 100 million gid ang kahalitan nga record, almost 100 million ang kahalitan nga record sa infrastructure kag agrikultura. 62.5 million base ni sa data sa OCD, 62.5 million sa infrastruktura kag 36.7 million pesos sa agrikultura. May managkalugba, flood control project, dike, pananom, kagamitan sa pagpanguma na record sa Antique, Iloilo, Aklan, kag Guimaras. Samtang kapin 3,000 ang mga palay nga nagkalaguba, partially damaged gid ang kalabanan. Pero hindi nato nina pwedeng patungbayaan lang. Ang muna ganing concern ko nga nagkalaguba, kayuhon, tapos dugay-dugay mabagyo naman. Pero magpamili lang ka mga positibo. Abot kinantay nga makabangon kita tanan. Bululigay kita. Amo na iya ang nakita naton sa kada problema, sa kada ginaagyan naton nga kalamidad. Basta importante lang ati transparent lang ang gobyerno sa mga nagagwa nga pondo para ngati hindi kita pag-isyuhan naman kadamo na sang issue sa Department of Public Works and Highways. Ang abi nyo ang sa Aganan flyover damo naman sang reklamo ang mga pumuluyo. Ang gindugangan na naman na yung pundo. Ila problema, kwarta sa pumuluyo ang i-budget. Muna ganding suggestion ni Senator Raffy. Mabalaan na naman ni Senator Raffy Tulfo. Laban-laban masampulan na naman na sila. Nga i-computon ang tanan nga damages pabayad sa UTCP. UTCP ang mabayad, hindi ang kwarta sa gobyerno. Ngiti silang may palpak Di ba sa soil testing, sa pundasyon bala, sang patigayunan, sang construction. "47 minutos, makaligid sa takna ang alas 2 sa hapon, mag-atagwa kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa, Bantay Balo." Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. This is a public service announcement. Discipline is the key.
Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon, para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amay pares, amay araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
It's a leap of faith. Actually, more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass, and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, put on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. 56 minutos makaligid sa taknang alas 2 sa hapon para yung kamo nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Ang munisipyo sang Nueva Valencia may bago na nga municipal building naging inaugurahan kahapon September 29. Ang inaugurasyon kay blessing ginpangunahan ni Governor Lucille Nava, Mayor Emmanuel Galila, katapos ang sangguniang bayan, municipal employees, partner agencies, kag stakeholders. So kay Governor Nava, suportado sa gobyerno probensyal ang padayong nga pagsanyog sang banwa, labi na sa pagtulong sa serbisyo publiko sa mga pumuluyo. Ang konstruksyon sa edibisyo nagkabalor sa 90 million sa dinag-umpisa inisang Agosto 2022. Ang munisipyo ay isa ka moderno nga structure nga may 4 ka panalgan kag elevator agad mas mga accessible kag efficient ang pag-alagad sa pumuluyo. Ang iban pagit ng mga balita, patpato na to sa masunod edisyon sa programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side, Engineer Roy Louie kay pa sa studio sa transmitter, Mr. Bermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo